Great morning po sa inyo lahat. Great morning! Welcome po sa mga dealers na natin ng First Vita Plus. At syempre po sa mga guests natin ngayong hapon. Sino po yung mga guests natin? Welcome po. Welcome po sa aming opisina. Ito ako, pagkakarating kayo ngayong hapon. So, ngayong hapon po ay isang special talk namin tinuturing. No? Madalas po ay tungkol sa kalusugan. Produkto ang oras na ito para sa ating mga bisita dito sa opisina. Ngayon po ay dahil Breast Cancer Month, pag-usapan po natin tungkol sa breast cancer. Papakilala lang po ako ng mabilis. Ako po ay si Dr. Maria Flor de Saraculo. Ako po isang internist, medical doctor at isang endocrinologist. Ito po aking professional background ay sinishare ko lang po dito sa First Vita Plus para po ma-share natin na napakadami po namin doktor na naniniwala sa produkto at sa pangpangyayon. At ako po ay very briefly, ako po yung lumaki sa probinsya, ako po yung nag-graduate ng Valle Victoria na aming high school. Ano po yun sa magulang ko ay sa sipag po ng aking parents na ang trabaho ko lang mag-aral dahil po sa kanila po yan. No? At ako po ay gusto ko na maging doktor pa, bata pa, kaya po naiusad naman nila ako, nakapagtapos po ko ng pagdodoktor sa University of Santo Tomas at doon po nag-graduate with honors cum laude. Wow! Aware! Dahil po very encouraging at very motivated po ang aking magulang sa aking pag-aaral. Sinupport po nila ako sa gusto ko mag-aral sa Amerika. Nag-specialista ako, nag-specialista po ako na sa Amerika, internal medicine po doon, no? Tapos po ako ng internal medicine at nag-specialista pa sa diabetes, endocrinology, diabetes, metabolism, sakit, gano'n kayo. Alright? So maaaring nagtataka po kayo yung ginagawa ni Dr. Aragulo dito sa First Vita Plus. Para naligaw ata siya, hindi po ako naliligaw. So mamaya sa dulo ng aking talk, malalaman po natin kung bakit po ako nandito. No? So ayon po sa datos sa World Health Data, no, 2019 or recently, ano daw pong pinaka-top 2 na kinakamatay ng tao ngayon sa mundo? Pinakakaraniwan po dyan yung tinatawag nilang cardiovascular disease or sakit sa puso, kasunod po yan yung cancer. No? Under that, ay sa Pilipinas ngayon, ang isa po sa pinakamaraming kaso ng cancer ay cancer sa dibdib or breast cancer. No? So pag-usapan lang po natin mabilis kung ano po ang structure ng dibdib. No? Ang dibdib po ay mostly made of fatty tissue. Meron po dyan chamber sa loob na tinatawag natin lobes. Diyan po ginagawa ang gatas. No? At meron pong parte dito sa dibdib, yung po tinatawag natin ducts. Diyan po yung daluyan ng gatas hanggang po umabot dun sa main nipple area. No? In between that, meron po tayong tinatawag na lymph nodes, mga kulani sa loob po ng dibdib na interconnected ng mga tinatawag natin lymph vessels na mahalaga po sa paglaban ng infeksyon at paglaban sa cancer. Okay po? Now, ano po ang punod-dulo ng breast cancer? Madalas po ito yung nanggagaling sa normal breast tissue na naging abnormal. Palagi po na-expose sa maling pagkain, pollution, gamot na may maraming side effect, at madalas po yan ang kadahilanan niya. At pagka po tayo ay humihingi ng resistensya at nakakaedad na, no? Madalas po niyan, pag naging abnormal yung cell sa dibdib, nagkakaroon po siya ng sarili niyang pag-iisip. Siya mismo lumalaki ng pusa, hindi na nakokontrol ng katawan. At madalas po naaagawan pa yung nutrition ng katawan. Yan po ang in general nature ng breast cancer. No? At madalas po, nalalaman natin na meron tayong breast cancer or mayroong breast cancer sa pasyente kapag po meron ng bukol sa dibdib. No? But before that, madalas po meron ng proseso nangyayari bago pa man doon. No? Now, sa kasalukuyan, ang 1 in 8, isa po daw sa 8 babae, kababaihan ngayon, ay at risk magkaroon ng breast cancer. So, napakataas po ng datos na yan, no? Ano pong ibig sabihin nun? So, magbibilang po tayo kay ma'am ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa po dun sa 8 na nakaupo. Magkakaroon po ng breast cancer.
Yes. Yung po ay kung ibabase natin sa lifestyle ng karaniwan ngayon na hindi na po healthy. No? Kaya po nga meron konti pag-usapan natin paano magkaroon ng healthy lifestyle. Sa kalalakihan naman po, hindi po nakakalusot ang kalalakihan. Meron din pong risk na magkaroon ng breast cancer ang lalaki. Hindi nga lang po minsan pinag-uusapan at hindi nga lang po mas karaniwan kasi nga po mas kukunti yung tissue sa kanilang dibdib. Pero hindi po sila liligtas, no? Lalo na po yung mga may lahi na nagkakaroon ng bukol-bukol sa dibdib sa kalalakihan. So, yan, napakaganda na pag-usapan po natin talaga ang breast cancer ngayong hapon. Now, ang breast cancer po, pwedeng tumubok dito sa ducts na tinatawag, yung daluyan ng gatas, at ito po ay madalas, pag nabuo dyan, nagkaroon ng abnormal cell, ang tawag, aandun lang sa loob ng ductal carcinoma in situ. No, yan po yung pag may nabasa kayo sa biopsy na binibigay sa inyo ng doktor, no, galing sa ospital. Yan pong ibig sabihin yan, may bukol dun sa loob lang ng duct, no? Kapag po yan ay kumalat na sa labas ng duct, ito po ay tinatawag nila invasive ductal carcinoma. Ito po madalas cancer na na-advance pag kumalat na po, no? Ngayon, pwede rin po magkaroon ng cancer dito naman po sa lobes, no? Doon po sa gawaan ng gatas, kung saan nagagawa ng gatas. Ito po tawag lobular carcinoma in situ. Aandun lang sa loob ng lobes. Pwede din pa rin pong kumalat yan. Pag kumalat po sa kapaligiran ng dibdib, ito po ay invasive lobular invasive lobular carcinoma pag kumalat. Okay po? So, pwede pong magkaroon ng dalawang location, madalas ang breast cancer. At pag kumalat na, yung po yung nagde-determine kung gaano po siya katapang. No? Ano po yung symptoms ng breast cancer? Ito po ay madalas presenting as magkakaroon ka ng bukol sa dibdib. No? Change in the shape, pagkakaiba ng hugis ng dibdib, no? Pagkakaroon ng hugis o pagbabago sa nipple. Okay? Pwede rin po magkaroon ng discharge sa nipple, sintomas po yan ng breast cancer. Particular po pag bidugo yung discharge sa nipple. Pwede rin pong sintomas ay yung pamumula sa balat, no? Sa dibdib. Okay? At para po yung magmumukhang parang orange sa labas, no, ang dibdib. At meron din po sintomas yung pagkakaroon ng bukol-bukol. Yan po yung madalas na sintomas sa pagkakaroon ng breast cancer. Alright? So, sino po ang at risk? Sino daw po yung nakikita nila na madalas nagkakaroon ng breast cancer? Ito po yung mga kababaihan na nagkakaedad, no? Dalawa pong dahilan niya. Kasi po, na-expose tayo sa hormones ng matagal na panahon. Hormones po, kailangan natin. Pero hindi po na, pag po sumobra at mahina ating resistensya sa matagalang panahon, pwede po magkaroon ng bukol sa dibdib na magdudulot ng cancer. Kaya po madalas, yung mga nagkakaedad, pag nagkakaedad ang kababaihan, doon po tumataas ang risk sila magka-breast cancer. At isa pa po dahilan, bakit po yung nagkakaedad na kababaihan, ang madalas nakikita natin nagkakaroon ng breast cancer, ay kasi po, madalas po, yung po ang humihina ang resistensya natin. No? Kaya hindi po kayo maging kadahilan dapat ang pag-advance age, no? Ang pagtanda, kung malakas naman ang ating resistensya, hindi dapat katakutan ng breast cancer. No? Ang isa pa pong risk ng breast cancer ay yung dense yung dibdib, masiksik yung dibdib, no? Yung mga may history na nagkaroon na po ng cancer dati, may lahi po na cancer, madalas po yung nanay o kapatid na babae o tiyahin. Pag nagkaroon po sila, meron pong risk na mataas din na magkakaroon ng cancer yung pasyente. Yung po meron tinatawag natin mutation, genetic mutation, ito po yung namamana ng mutation sa genes na madalas po may tawag sa kanya yung BRCA1, BRCA2. At ito po ay dahil po sa genetic testing, madalas po napipick up na po yan bago pa man mag-progress yung breast cancer. Madalas tinitest po to sa mga may kamag-anak na meron ng breast cancer. Meron pong lahat
lahi na mga Hudyo na tinatawag natin Ashkenazi Jewish ancestry, sila po nakakita na marami po sa lahi nila ang merong breast cancer. Ang mga madalas po uminom ng alcohol, risk factor po pala yan na magkaroon ng breast cancer. In fact, dahil po sa talk na ito, nagpapasalamat ako kay Mang Doy at ating staff po dito sa opisina. Binigyan ako ng pagkakataon ng share ng aking knowledge. Salamat po, Mang Doy, at ating kumpanya po. Dahil pati po ako na napagbasa na ng updated na mga datos na tungkol sa breast cancer. Pag inom po pala ng alcohol, kahit isa pong glass ng wine, meron pong risk pala na magkaroon ng breast cancer, no? So, obviously, may mga studies po na inaaral pa, no? Pero meron po pala relation ang alak ang breast cancer. So, kung maganda pala, iwas-iwasan na natin kasi taas ng stress level po natin eh, no? Sa mga panahon ngayon. At yun po yung pagdagdag ng timbang ay risk factor din po ng breast cancer. Dahil mabagsik po ang sakit ng breast cancer, madalas po yan na mga eksperto, meron silang nire-recommenda na tinatawag lang screening. Ibig sabihin, huwag na pong hintayin magkaroon ng breast cancer or cancer in general at i-pick up na po yung mga sintomas at magkaroon ng paraan para maiwasan na siya. No? Isa pong paraan ng breast cancer screening ay yung tinatawag nilang self-breast exam. Pwede rin po magpa-examine sa doktor on a regular basis. At meron pong tinatawag na screening mammogram. Isa pong klaseng x-ray yan, isa pong test, natitingnan po yung dibdib kung meron bukol po doon. No? Pag-usapan po natin mabilis ang self-breast exam. Recommendation po ng eksperto, ini-examine po natin yung ating dibdib kada buwan. No? Nakaupo lang, nakataas yung kamay, tulad po dito sa picture. No? Gagalawin yung kamay, pataas pababa, papunta rin sa paloob ng nipple, no? At paikot po. No, diyan daw yung madalas iba-ibang direksyon, tatlong direksyon para ma-pick up yung mga sintomas na pinag-usapan natin kanina at kung may bukol po na hindi nakikita na nakakapaagad, no? At recommendation po na pati abot po dito sa may armpit, sa may kilikili, yan din po aabutan dapat i-feel po, i-examine natin. Personal po, pwede natin gawin yan. Recommendation nga po ay kada buwan, madalas po ang recommendation pagkatapos ng period, kasi po pag malapit po dun sa panahon na nagkakaroon ng period, maaari po kasi meron maramdaman na bukol doon na minsan bahagi na yun ng menstrual cycle, no? Kaya recommendation po pagkatapos ng period natin gawin yan. Now, meron pong test na kapag may nakapa or may nakita dun sa screening mammogram, pwede po mag-request ang doktor na tinatawag nilang diagnostic mammogram. Katulad po yun nung kanina, parang x-ray din po, pero mas marami po siyang pictures na kukunin. So, mas maraming cuts makikita para mas makita mabuti kung mayroong nakikita na parang bukol, mas makikita po yung dimension niya, gano'n siya kalaki, no? Yan po yung tinatawag nilang diagnostic mammogram, no? Meron din pong test na pwede nilang i-request ng mga doktor. Ito po yung tinatawag na ultrasound. Ang ultrasound na po ay magbibigay naman ng impormasyon kung yung bukol ay solid, buo, o may tubig sa loob, yung pong cyst na tinatawag. Ayan po, ganyan po itsura madalas ng cyst eh. No? So, yung pong parang hindi siya masiksik, hindi siya matigas. Madalas po yung matitigas, yung po yung sintomas ng breast cancer. Minsan po, nire-request din po nila yung tinatawag nilang breast MRI na isa rin pong klase ng x-ray, pero ito po ay mas titignan yung mga maliliit na bukol na hindi nakikita dun sa unang dalawang test. No? Alright. Pag may nakita po sila na bukol, ang re-recommenda po madalas ng eksperto ay magkaroon tayo ng tinatawag nating biopsy. Kukuha po ng sample, doon sa bukol, lalagay po yan sa isang slide, at aaralan po ng doktor na tinatawag nating pathologist. Babasahin po niya sa microscope kung ano pong itsura ng cells na nakuha. Doon po ma-determine na natin kung abnormal siya or cancer siya. No? Meron din po silang tinitest pa, dinadagdagan test, yung tinatawag nilang receptors. No? Titignan po nila kung ito pong mga cells ay
meron pong estrogen receptor or progesterone receptor or human epidermal growth factor receptor 2, ER, PR, or ER2. Kasi po, itong impormasyon na ito makakatulong para bigyan ng idea ang doktor kung ano pong paraan na magamot. No? Madalas po, magandang sinyales yan pag may mga positive receptors. Pwede po kasi gamitan ng hormone therapy. No? So yan po yung dinadagdag pa nilang testing pagkatapos ng biopsy. No? Now, in general, kapag po tinutukoy ang breast cancer, ang lingwahe na maririnig nyo sa mga doktor ay ito ay non-invasive, no? Pinaka-benign na tinuturing, nandoon lang po yung cancer dun sa may dibdib. No? Kapag po ito ay lumagpas na po sa dibdib, tawag nila invasive. Pag naman po pabalik-balik, recurrent, at pag po tinutukoy nila, tinatawag nilang metastatic breast cancer, ay kumalat na po sa ibang bahagi ng katawan. So madalas po yun yung lingwahe maririnig ninyo sa inyong mga doktor. Pag po naman sinabi nila, ano ibig sabihin, doktora, ng triple negative breast cancer? Yung pong kapag ang breast cancer cell, inaral nila, negative po sa estrogen, negative sa progesterone, negative sa HER2, no? Sinyales po yan na napaka-aggressive ng cancer. No? Very abnormal po siya. Kaya po madalas yan, pag meron kayo sa report, makikita nyo, ibig sabihin mo, PR, ganun po. So, ibig sabihin po niyan, kung gaano ka-abnormal yung cell. No? Madalas po, 70% to 80% meron po positive, ER positive. So, yun naman po yung madalas natin nakikita. So, pag triple negative po yung tinatawag nila, madalas po yan po yung matapang, no? Ang kailangan po niyan, maraming gamutan, no? Hindi po, at matagalang gamutan pag triple negative. Yung pong ibig sabihin nila doon. Pag tinutukoy naman po nila, staging ng breast cancer, tinutukoy naman po mga doktor yung laki ng bukol at gaano na po siya kumalat sa katawan, no? Madalas po, pag tinukoy nila stage 1, andun lang po sa dibdib yung bukol. Pag po malaki-laki ng konti at maraming pahagi ng dibdib yung involved, stage 2, madalas po yan, ang staging. Stage 3 naman po, pag kumalat na sa kulani. Diba ba? Naalala niyo po kanina, di po ba may mga kulani tayo dito na umaabot po dito sa aksila, dito po sa may kilikili. Mahalaga po yan sa infeksyon, paglaban ng infeksyon, paglaban sa cancer, pero kapag po nagkaroon ng breast cancer dito, mayan po yung paraan na kumalat naman sa ibang bahagi ng katawan. No? Yung mga nagiging paraan niya para kumalat at kumalat po sa iba-ibang bahagi ng katawan tulad ng atay. No? Yung po yung stage 4. Wala na pong lalagpas sa stage 4, huli na po yung stage 4. Yan po yung tinatawag nila sa staging. Pag grade naman po, ang tinutukoy nila, nitutukoy naman po nila kung gaano ka-abnormal o katapang yung cancer cell. Meron pong 3 grades yan. Grade 1, grade 2, grade 3. Yung grade 1 po, yung pinakakamukha sa normal, mas madaling gamutin. Ang grade 3, like, kung makita nyo po dito, medyo atypical siya, kakaiba yung pubis, mas matapang po na cancer yun. So yung grade, pag tinukoy na mali na grade, no? No, merong maliit, pero matapang, meron naman pong malaki, pero madali naman pong gamutin. No? Mga ganun po, yan po yung mga tinitignan ng doctor factors niya para ma-recommenda po sa atin kung anong tamang paraan ng paggamot ng particular na breast cancer. Madalas po binabase nila ang decision making nila sa type, yung tinukoy ko po kanina, at yung staging. No? Alright? Madalas po yan, combination po ng iba't ibang specialista yung tutulong para gamutin ang breast cancer. Sino na po yan madalas sa internist, tapos po specialista sa cancer na tinatawag ng oncologist, maaari involving po dyan ang cirujano, no, ang surgeon, at meron naman po iba cancer surgeon, specialista naman sa pag-oopera lang ng mga cancer, no, or opera ng mga breast cancer naman. So, madalas po yan, nagtutulungan sila, iba-ibang specialista mag-uusap-usap, at syempre po kasama kayo dun sa diskusyon na yun kung ano po yung magandang tamang paraan ng gamutan ng breast cancer. In general, ang first-time treatment po ng breast cancer ay operasyon, tanggalin po yung bukol.
no? Yan po in general, hindi po sa lahat, pero madalas po yung pinakamagandang paraan, tanggalin yung bukol para hindi na po siya kumalat. Meron pong paraan din ng paggamot na radiation, chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, okay, at po yung immunotherapy or combination ng mga treatment. So, bilisan po natin mabuti pag-usapan itong mga paraan ng paggamot ng breast cancer. Meron po yung operasyon na tinatawag nilang lumpectomy. Tatanggalin lang po yung bukol. Iiwanan po yung breast. No? Lumpectomy po yung tawag. Kapag po na-desisyonan na tanggalin yung buong dibdib, ito po yung tawag na simple mastectomy. Madalas po either dalawa yung bukol o medyo malaki-laki na po yung bukol. Tawag po dyan, simple mastectomy. Okay. Alright. Meron naman po modified radical kapag po mastectomy, kapag po umabot na po yung bukol doon sa may kulati. So, yan po, makikita yan sa mga x-ray imaging na ginagawa nila kanina, no, na binanggit natin kanina. Alright. Meron naman po ngayon, ginagawa nila yung prophylactic mastectomy. Tatanggalin na po yung dibdib bago pa man mag-progress at magkaroon ng cancer. No? Kasi po sa genetic testing, nakikita na po nila na malakas yung lahi na magkaroon ng breast cancer sa pasyente. Yung iba pong pasyente nagdedesisyon na magpatanggal na po ng dibdib. Yun po yung prophylactic na tinatawag. Meron din po yung madalas kapag tinanggal na po yung dibdib, sasamahan na po yung pag-restore or reconstruction. Gagawa na po ng bagong dibdib ulit. Pero matagal po na proseso yun, hindi po biglaan. Pero may goal po na i-restore yung dibdib, no? Itsura ng dibdib. No? Para po sa pasyente, hindi naman po maapektuhan pa yung itsura po, di po ba? So, yan po yun, yung reconstruction. Meron naman pong procedure na i-recommend po ng doktor, yung sentinel lymph node biopsy. Pag may nakita po silang kulani, kukunin po yung kulani, no? Meron din naman po yung axillary lymph node dissection. Ito po pag meron silang nakita na kapag na umabot po sa kulani, kukunin po nila yun, natatanggalin nila. Kailangan din tanggalin po yun. Hindi lang po yung bukol na nasa dibdib. So, madalas yan po yung mga paraan ng pag-oopera. At yung reconstructive surgery po na lang tinutukoy, ang ibig pong sabihin nila dyan ay parte po ng proseso ng treatment, ng gamutan, ay yung siyempre po may restore natin yung dati itsura ng dibdib. Alright, saan po yung pagtinukoy nilang reconstructive surgery. Madalas po, maliban sa pag-operasyon, meron pong sinasabi nila na radiation therapy or radiation treatment na kung saan gumagamit po ng malakas na enerhiya para labanan yung cancer. No? Ito po ay madalas pagkatapos ng operasyon or chemotherapy. Pangkaraniwan po, dagdag siya na treatment. Hindi po madalas sapat na radiation lang ang gamutan pagdating sa breast cancer. No? Marami pong side effect yun. Hindi ko na po mapapakita ngayon kasi po limited lang ang oras natin. Pero may pamumula dun sa area po ng radiation. No? Pamumula, masakit, mahagde, infection. So marami pong side effect ng radiation. Now, yung pangatlong paraan ng gamutan, yung po tinatawag nilang chemotherapy, gumagamit po ng gamot para patayin yung breast cancer. No? Pwede po yan IV, injection, pwede rin pong tableta. No? Ngayon po, yung chemotherapy, maaaring i-recommenda po bago operasyon, yung tinatawag nilang neoadjuvant. No? Ang purpose po nila nun, ipaliitin na muna yung bukol o kung may kumalat na po bago nila operahan. Yun po yung madalas na dahilan nun. Meron din po yung tinatawag nilang adjuvant kasabay nung pag-o-opera or time nung iba pang gamutan. No? At yung naman pong tinatawag nilang palliative chemotherapy ay po pag kumalat na po yung breast cancer at gusto na natin matulungan yung pasyente sa simptomas niya. No? Yun po yung tinatawag ng palliative chemotherapy. Alam po natin, napakadaming side effect na chemotherapy. Kasi po, bahagi po ng pagpatay ng cancer cell, nadadamay po yung normal cell. Diba? Alright. So, kaya po, nagkaroon ng iba-ibang paraan para gamutin pa ang breast cancer. Dito nga po, lumabas yung tinatawag nilang hormone therapy na yung impormasyon na nabanggit ko kanina tungkol sa
progesterone. No, gagamitin po yan para bigyan ng hormone yung pasyente na tutulong po sa pagpatay ng cancer cell. No? Nakakatulong din po yan kapag kumalat na po yung cancer, yung po yung mga gamot na nire-recommenda nila pag positive po, tulad po ito sikat po na pangalan ito na gamot, no? Dito sa Pilipinas, yung po tamoxifen, yan madalas pong naririnig mo yan, yung po yung mga hormone treatment. Gamot din po siya, pero hindi po siya chemotherapy. No? Mas diretsa doon lang sa receptor. At kung yan ay positive po. Pero kung negative, hindi po makakatulong yung mga ganitong gamot. No? Alright. So meron naman po yung na mas recently discovered dahil po nga ang daming side effect ng radiation, chemotherapy, meron po yung tinatawag nilang targeted therapy. Gamot din po yan, no? Gamot din po. Pero ang asinta po, mas diretso dun sa breast cancer cell mismo. Yung pong chemotherapy kasi may normal cell po na nadadamay. Ito po mas bago yung kanilang pag-develop na yung cancer mismo, ang tinatamaan, less, no? Less yung normal cell. Ang nangyayari po dito ay gagawin po ng mga gamot na ito, enhance nila yung immune system natin, yung resistensya natin para patayin yung breast cancer. So, gagamitin pa rin yung resistensya, yung immune system, hindi po nawawala yun, no? Ang mga karaniwang gamot na to, yung itong trastuzumab, ito po yung mga narinig yung ABAB, yan po yan yung mga gamot na yan. Yan po targeted naman. Gamot din po na madalas iniinom yan. At hindi po sapat, no, na labanan yun ng cancer. Madalas po may kasama pa rin chemotherapy. So, kahit ang pinakamagagandang gamot na makikita natin out there po, na available sa atin, hindi pa rin po madalas yan kasing galing ng immune system natin. Yes. So, palakasan na at pakainin ng tama ang katawan. Mas magaling pa rin yan sa pinakamagaling na doktor sa mundo. Ako po personally naniniwala po kasi hinihingaan tayo ng napakagandang katawan no? Ang tinutukoy po nila, metastatic breast cancer, tinutukoy po nila yan yung cancer na kumalat na po sa ibang parte ng katawan. Madalas po sa atay, kumakalat. Yan po yung dadaan, yung lymph nodes kanina, yung mga kulani na dadaan po sa axilla or sa kilikili. No? Meron po yung kumakalat din sa buto, sa baga, at sa utak. Yan po yung madalas sa apat na location na kung saan kumakalat ang cancer. Ang gamutan po niyan, madalas ay combination of treatments. No? Hindi po sapat yung isa. No? Kaya ang recommendation nga po ngayon ay samahan ng operasyon, may chemotherapy, may hormone therapy, minsan targeted therapy pa po. No? Ang pinakabago, immunotherapy, na kung saan, gagamitin po yung kaalaman natin tungkol sa immune system, paano niya labanan ang cancer, at ang ginagawa po dyan, i-enhance yung ability, kakayahan ng ating immune system na labanan ng cancer. Ang ating pong immune system ay hindi lang po mahalaga sa paglaban ng infeksyon, pati po sa cancer. No? By nature, nangyayari po kasi pag may normal cell tayo, ang immune system nakakaano na po yan, nadidetect na niya. Pag normal po yung cell, wala po siyang signal na ma-alarm. Wala siyang gagawin na papatayin ng cell kasi normal naman po eh. Meron po yung tinatawag na receptors o meron silang signaling, no? Pag kita nila normal, hindi po mababahala yung system. Yan po ang madalas nangyayari. No? So, meron po silang paraan na magkausap. At kung magkaroon naman ng pagkakataon na yung normal cell, palagi na-expose sa toxin, maling pagkain, side effect ng gamot, pollution, alcohol, paninigarilyo, magkakaroon po ng pagbabago yung cell, ayan po, unti-unti na madidetect ang immune system yan. Kasi po, magkaiba po yung receptor nila dun sa labas. No? Kung pa po na-identify na, napipick up na po ng immune system natin. Ang nangyayari po dyan, pinapatay na po ng resistensya natin yan, bago pa po mangyari. No? On a daily basis, nilalabanan na po ng ating resistensya ang cancer, bago pa man mangyari, kailangan lang natin pakainin ng tama. No? Ayan po. So, inaatake na po niya yan. No? Napakagaling ng ating immune system. Mula ulo hanggang paa. No? Nadidetect na po. Kaya nga po, unfortunately, pag nagkakaedad, humihina ng resistensya
o na-expose tayo sa mga bawal na pagkain, pollution, paninigarilyo, alcohol, nanghihina po ang immune system natin. Ang mangyayari po yung cancer cell, pwede po niyang bulahin yung immune system. Pwede niyang bulahin. Pwede siyang magmas. Sabihin niya, huwag mo akong patayin. Ano ko kakakakosa mo ko. Gano'n, no? Nag-uusap po sila ng receptors. Kaya tumatalino rin ang cancer cell. Kaya dapat tayo rin. Yes. Active, proactive, pinapaganda ang immune system natin. Kasi matatalo tayo sa kanya eh. Bakit po? Kasi normal cell din po siya eh. Di po ba? Matalino rin siya. Ngayon siya, gusto niya labanan yung bawal. So, iwasan ang bawal at palakasin ang immune system. Yun po, basic treatment ng cancer. Okay po? So, yun yung base na nila ng mga gamot. Ang dami pa po nilang na-invento dahil po dyan sa alaman nila yan. Nagkaroon na po yan po, kaya po yun yung maririnig ninyo na immunotherapy. Gagamitin yung kaalaman na palakasin yung immune system resistensya para labanan ng cancer. Meron pong cellular, immunomodulator, gagamitan po ng virus, antibody, ngayon po bagong vaccine naman, no? Pero ako po, personally, naniniwala po ako, pakainin ng katawan ng tama at mas maaga, mas bata, Yes. ako, hindi po natin makikita yung cancer. Yes. Yes. Power. Dami po, no? $1 billion ang in-spend nila sa mga gamot-gamot nang mula sa umpisa hanggang sa dulo, wala pa rin gamot. Eh kung pinakain mo pala ng tama, sabi nga po ni Hippocrates, di ba, father of medicine, let food be thy medicine and medicine be thy food. Alright? So, siyempre po, meron naman po talagang naniniwala na pakainin ng tamang katawan ay lalakas at makakalaban sa cancer. Meron pong studies dito ng mga eksperto doon naman nag-focus, no? Maliban po doon sa mga gamot-gamot, chemotherapy, may mga naniniwala naman po tungkol sa tamang pagkain para labanan ng cancer. Sa study po nila, no? Vegan diet po, kumakain ng maraming gulay, significant reduced risk of incidence of breast cancer. Yes. Yes. Alright po. So, ito naman po, meron din study na pinakita na odds ratio, lower your odds ratio by half kung kumakain ka ng gulay. Yes. No? So, yung kanina po, yung 8, baka po wala na doon. No? Yung po nabilang natin sa statistics. Yung po ibig sabihin nila po dito, dun sa study nila. No? So, kalahati, malaking porsyento po yun. No? At ang conclusion nila, vegetarian diets, pagkain ng gulay, protective role against breast cancer risk, while meat and processed food nakakadagdag ng cancer risk. So kasi po yung animal, yung animal fat, yung taba na galing sa baka, baboy, pati po mga manok na yun, matikit po kasi sa katawan. So yun po, pag nakita ng katawan yun, humihina po siya, no? Humihina rin yung immune system. So yan po yung study na nakita nila dito, no? And then, ito naman po, pinapakita, maganda rin po ang finding ito, pag kumakain ng, pag hindi kumakain naman ng gulay, on the reverse side, kulang ang pagkain ng gulay, ang odds ratio na magkaroon ng breast cancer is mataas po, 2.8. No? Very, very high. No? Ang chance mo, 3 times more na magkaroon ka ng breast cancer pag hindi ka kumakain ng gulay. Ano pong ibig sabihin ng study nito? Maaaring sabihin mo, doktor, hindi naman ako kumakain ng karne, tulad ng sinabi mo, o mga bawal. Pero pag hindi ka naman kumakain ng gulay, mataas rin ang risk mo ng breast cancer. Yes. Okay po? Tama. Yes. So hindi ka makakalusot, kailangan kumain ng gulay. Yes. Kung ayaw, sabi mo, iwasan ko naman yung meat. Hindi ako kakain ng hindi po pala. Iwasan mo yung pagkain ng matataba at saka yung karne, pero dapat kumain ka pala ng gulay. Yes. Yun po, yung take home point dito, no? And then, meron pong dito, very significant po ito, no? Napakaganda itong study dito ng California Teachers Study Cohort. Pinakita po na mas marami kang kinakain ng gulay, mas less ang risk mo na breast cancer. So, related pa siya sa dami ng kinakain mong gulay. Yes. Eh, kung isang dahon lang, low, meron pa rin high risk pa rin ang cancer. Tama. Pero kung wala isang napakadaming bungkos, no? Isang buong kasyetlan ng gulay, kinakain mo baka hindi, pati anak mo na babae at baka apo mo malayo sa breast cancer kasi pinapasa mo po yung genes mo sa kanila eh. Yes. Kung anong estado mo ngayon, kung gaano ka-healthy, yun ang ipapasa mo sa anak mong babae at sa apo mo. So, pati po yung generation natin,
ginagamot pala natin. Pag inalagaan natin ang sarili natin, kung anong alagaan yung lalabas sa anak natin, pati ako natin, maganda ang epekto. No? So yun po yung pinakita ng the more, mas maraming kinakain na gulay, mas lower risk ng cancer. Ito po, maganda po dito. Gusto ko po i-share sa inyo ito, yung dito rin po sa California, teachers study cohort, pinakita na yung ER negative, negative tumors, pwede pong mabawasan. Yung po hindi na nagagamot ng hormone therapy at yung mga poor response to chemotherapy, nagre-response sa gulay. Power po? Yes! Yes! Ayan, hindi po natin masyado nababasa yan kasi unang ibibigay sa atin, gamot po eh. Tama. No? Kung hinanungkat mo, tinignan mo, ito pala, well-studied naman po yan eh. Wala naman po nagtatago, no? So, kailangan lang i-share natin. Yes. Alright, tapos ito pong study na to, very briefly, pinakita po, related po pala sa pagdagdag ng timbang. So, also, is part ng treatment natin ay to remind ourselves po na kailangan bawasan din po natin yung timbang natin. Nakita po nila yung higher risk doon, no? Now, meron pong study, additional information, na meron naman pong nagtatanong, Doktora, paano naman yung itlog? No? Kasi po, yung definition po ng vegan ay yun naman po, yung vegetarian hindi kumakain ng karne, kumakain ng maraming gulay. Yung vegan naman po, yung pati itlog, hindi po nila kinakain. Nakita po na lower risk din po ng breast cancer. No? Yan po yung study na yan. Yan po yung pinapakita dyan. Significant po, no? Statistically significant, ibig sabihin inaral po nila na pag higit sa 5 itlog sa isang linggo, increase your risk pala po of breast cancer. No? So, ayun pala, no? Kaya, ayun po. So, wala nang bago po, alam natin. Napakainin na natin ang tama yung katawan natin pala. Yung pala po yung summary ng mga studies. So, kumabalik na po ngayon lahat plant-based diet na tinatawag nila sa gamutan ng cancer. Ito po yung recommendation ng UCSF, no? Nutrition and Breast Cancer, UCSF sa Amerika, na ang qualities daw po ng healthy diet na tamang pagkain para maiwasan yung cancer ay yung tinatawag nilang plant-based, na kung saan ito daw po yung plato, kalahati puro gulay. Ganun po pala karami. Pag kukunti po, hindi po ganun kaganda yung epekto niya sa katawan. Kailangan po mas marami talaga yung gulay. Halos kalahati ng plato, 1/4 yung starch, andyan po yung kanin, tinapay, patatas, no? Pasta, andyan po yung 1/4 yung protina. No? Madalas po isda ang recommendation nila. So, yun po. So, napakaswerte natin. Yes! Yes! Power! Yes! Pinadali na po ng ating kumpanya na paano kumain ng tamang dami ng gulay at yung pinakamasustansyang gulay. So, ano po yung First Vita Plus? Lalo na po sa mga bisita natin. Ito po ang pinakamasustansyang gulay na inaral ng pinakamagagaling nating doktor sa Pilipinas. Yan. So, ano po ang gulay na nandyan? Nandiyan po ang malunggay. Alright? Andiyan po yung dahon ng sili, saluyot, uray, kulitis, okay, at ang talbos ng kamote. Bali po nagtatanong kayo, Doktora, bakit wala yung palaya dyan? Di ba masustansya? Marami pong gulay masustansya, madalas po basta berde. Pero ang usapan po dito, pinakamasustansya, yung pinakuha natin. Meron po kasing 3 kategory yan pagdating sa gulay, sa sustansya na ibigay. Yung level 1, level 2, level 3. Yung 1 po, parang pwede po mga supplement, pwede po yung pagdagdag ng nutrition, no? Yung pangatlo po, yung kung sa sobrang galing at sustansya ng gulay, minsan po nagiging parang gamot na siya. So, yung pong mga gulay dito sa First Vita Plus, ay ito po yung pinakamusustansya. Yes! Okay? So, marami pong health benefits. Pwede po tayo, baka 21 years tayo rin abutin para na pag-usapan yung health benefits ng 5 gulay. Pero ang assignment ko po ngayon is mag-focus po sa cancer, no? Kaya emphasize ko po kung ano yung benefits na nandito sa gulay na nakakatulong sa cancer. Malunggay po yung napakasustansya, isa sa pinakamasustansyang gulay na maaari nating kainin, no? Nakakatulong siya sa immune system. Marami po siyang vitamin C, protina, iron, potassium, at beta-carotene na nakakatulong po sa ating immune system. Yan po ang nagagawa ng malunggay. No?
Ang dahon ng sili naman po ay natural na nakakapagpalinis ng bituka. No? So, kaya di po ba, may nakakain talaga tayong bawal eh. Tama. Minsan lang po yun eh. Di po ba, minsan may nakain lang bawal, hindi lang na natin na idudumi pag nagkakaedad po kasi pati bituka natin tumatanda din. Power. Yes, may muscle po kasi yun. So kung yung tsura ng muscle natin sa kamay, yun rin po yung muscle natin sa bituka. No? Kaya mahina po siyang mag-flex, mahina siyang idumi natin, ilabas natin yung dumi natin. No? Kaya po sinyales, simple is, dumudumi ba tayo regular? Kaya nakakatulong po yung gulay tulad ng dahon ng sili para ilabas yan at patayin yung mga bakterya na maaaring magdulot ng sakit. Yes. Napakasustansya pala ng dahon ng sili. No? Yung pangatlong gulay naman po, yung uray, ay maganda rin po sa pagtanggal ng mga toxin sa katawan. Kaya po nakaka-regulate siya ng loose bowel movement at tinatawag nila, no? At ang saluyot naman, ito naman po talagang walang katapat ito. Ito po yung walis ng bituka at walis ng katawan. Yes. So, hindi lang po para sa breast cancer, iba-ibang cancer po nakakatulong ang saluyot. Prostate cancer ng kalalakihan, cancer sa ibang parte ng katawan, no? Madalas po ay nakakatulong din ang saluyot, lalo ng cancer sa bituka. Kasi po, hindi po natin naaabot yung bituka natin eh. So, ang nakakaabot po, yung kamay natin, hindi naabot, nakakaabot po gulay. Yes. Yes. So, mahalaga po yung mga gulay natin para linisin ang ating katawan. At siyempre po, yung talbos ng kamote na napakasustansya po, no? Marami pong fiber, beta-carotene na naglilinis ng bituka ng katawan at nagpapalakas ng ating immune system. Yes. Yes. So, yan. In addition to that, marami pa pong health benefits yung 5 gulay na makakatulong mismo sa pasyente na may cancer at yung pasyente na nagagamutan sa cancer, lalo na po yung chemotherapy, radiation, yung mga binanggit natin kanina na napakadaming side effects. Yes. So, nakakapagdadag po siya ng pula ng dugo na alam natin na babawasan pag nagki-chemotherapy yung pasyente. Meron po mga infection na maaaring lumabas. Ito pa yung nagre-radiation treatment. Nakakatulong pong malunggay doon. Nakakadagdag ng platelet count. Kung may operasyon na duduguin ng pasyente. Nakakababa pa ng cholesterol at ng sugar. Yes. So, kailangan ng cancer patient ang malunggay. No? Yung dahon ng sili naman po, nakakadagdag pa ng pain relief. Di po ba? Sakit ng katawan nila. Marami silang iniintay na pain na pinagdadaanan po eh. So, maganda po yung dahon ng sili doon. Maliban pa doon sa immune system effect ng dahon ng sili, natural pain reliever, bibigyan ka ng natural energy. Siyempre, kung bagsak ang katawan mo pag nag-chemotherapy ka. At nakakaganda ng daloy ng dugo. Nakakapagpainit ng katawan. Yes. Nakakaganda pa na sirkulasyon sa baga. No? Siyempre po yung saluyot, natural nakakaganda ng balat. No? Nakakatulong ilabas po palalo yung mga toxins. At ito po, nakakaganda ng balat, nakakaganda. Positive effect po sa patient na may cancer. Lalo na po dami pinagdadaanan po. No? Kumaganda ka naman sa saluyot. No? Yung po yung beauty secret nga po ni Cleopatra. Yan daw po pala. Kumakain siya ng napakaraming saluyot. Yan po pala, hindi na bago mula Egypt hanggang dito po, yung pa rin po ang totoo, napakadaming health benefits ng saluyot. Alright, now po, yung spinach naman, Philippine spinach, kailangan din po ng pasyente may cancer kasi po, high in fiber, nakakatulong ilabas mo yung mga gamot na napakarami po nila rekomenda sa inyo na madalas yun ang i-rekomenda ng doktor, di po ba? So kailangan ilabas mo yun. Mga maraming side effect din po kasi yung mga gamot, so nakakatulong po ang spinach yan. At yung talbos ng kamote, okay, nakakatulong po sa pagdagdag ng pula ng dugo, no, na kailangan niya kasi po madalas kapag nagkaroon ka ng cancer by nature, syempre po mahina ang resistensya, bababa po yung pula ng dugo, on top of that, operasyon pa, mauubusan ka ng dugo, on top of that, yung chemotherapy pa yung nire-recommenda nila, talagang bagsak ang dugo mo eh, ang blood count mo. So, sa halip na mahirapan ka, na maghanap ng kamang-anak, pupunta sa Red Cross, no, para po magdalhin ng dugo, eh, unahan mo na, kumain ka na ng maraming gulay, para dagdagan mo ng pula ng dugo mo. Dito ba? Kaya nga po hindi tinitipid ang kalusugan, mas maraming perwisyong gastos pag nagkasakit. No? Kaya napakaswerte natin na ang ginawa ng kumpanya ay napakasarap inumin ng mga gulay na masustansya. No?
dito, yung background ko po, nakita niyo po, puro gamot-gamot. Di po ba, punta pa sa Amerika, bullet pala, napakasustansya. No? So, kaya po, ito po, hindi po ako, palagi po ako nagpapasalamat sa kumpanya kay Ma'am Doy dahil po nakilala ko po yung kumpanya. Yes! Nadagdagan po niya aking kaalaman, no? Yung pinakamasustansya ng gulay po pala mapapait. Kaya hindi natin talaga sila kakainin. Tama. Kasi nasanay na tayo na matamis, mataba ang ating panlasa. So magkakasakit po talaga tayo at hindi tayo iiwan sa statistics. Lalo na yung mga kababaihan po dito, high ang risk ng breast cancer. No? So, kaya po, alam na po ng kumpanya yung, kaya pag ininom natin ng First Vita Plus, nilagyan po niya ng gulay, masarap siya inumin. Yes! Yes! Kaya hindi natin mararamdaman yung pait. Kaya yung mahalaga, kailangan po regular na masarap iniinom eh. Tama. So, napakagaling po ng ating CEO. Nag-iisipan din pa po, pati ngayon, no? Kaya po, kung sa mga bago po na hindi pa po nakakatikim ng First Vita Plus, masarap pong inumin. Meron po tinatawag kaming variant, meron pong dalandan variant. Meron pong natural na prutas sa dalandan. Yes. No? Nagdadagdag pa ng vitamins. Yes. No? Meron po yung melon na nakakatulong naman po sa mga bukol-bukol ng matris. Meron pong pineapple, totoong pineapple din pong nilagay na maganda po sa mga sakit sa sikmura. Siyempre po yung guyabano, no? Kilala natin, nakakatulong sa mga bukol, mga tumor, at yung pong fruit medley, no? So, marami pong variant kasi 21 years na po yung kumpanya. Yes. Ang kumpanya po palagi naglalabas ng bago, nag-aaral ng bago, hindi po nakakontento ang ating CEO sa mga po. Yun yan, paganda ng paganda. Kaya po marami Yes. Kaya marami po tayong pagpipilian na tinatawag nating variant. Pero pagdating po sa cancer, ito po madalas namin nire-recommenda. Maaari po ang first option nyo, yung pinaka-potent na formulation, yung 5 gulay natin, ito po yung mga capsule, no? Meron din pong 5 gulay, andyan po yung kompleto po, hindi po nawawala yung 5. Tatak First Vita Plus po yun, no? So ito po, yung capsule na ito ay collagen yung ginamit at hindi po nakakabara sa bituka. So, isa pong capsule, madalas po, maminit nyo na po yung dami ng kulay na kailangan ninyo sa isang araw. So, madalas po yun yung isa sa pinakamarami, pinakamasiksik nating formulation ng kulay. Meron din po yung mga gusto ng ayaw naman ng capsule, meron po yung parang tableta, no, na ilulublog na lang sa tubig at pwedeng inumin, yung po yung effervescent tabs. No, yan po yung pinakamaraming gulay din na formulation. At syempre po, ito yung international and local bestseller natin, pong platinum line, no, na siksik ng gulay at siksik ng prutas. Yes. No, andyan po yung pineapple, dalandan at guyabano. No, pagdating po sa cancer, nire-recommenda po natin yung guyabano line. Bakit po? Marami pong study na pinapakita na yung pong guyabano ay ayan po, maraming cellular level na nakakatulong po na paglaban sa mga bukol-bukol, cancer, at mga tumor in general. No? Yan. So, yun po yung naka-highlight na pula. Yun po pati cellular level. Alam niyo po kanina yung labanan. Immune system po yung labanan. Di po ba? Yung cell natin, immune system natin, at saka cancer cell. Marami pong mechanism dun sa loob yan. Tumutulong po yung guyabano para i-improve ang ating immune system. Palakasin yung immune system. No, yun po. Kaya madalas po recommendation natin ay yung guyabano line pagdating po sa mga pasyenteng narami ng bukol-bukol at tumor at particularly po yung cancer, yung pong platinum line. So napakadami na po natin natulungan ng ng cancer at lalo na po breast cancer. Dito sa kumpanya natin, hindi ko lang po mababanggit lahat dahil kulang po ang ating oras. No? Ito po yung mga willing na i-share ng kwento nila. May iba po hindi po ma-share kasi for privacy issues. Pero napakadami po. No? Kaya siguro i-search po yung internet. Dami ng kwento doon na nakatulong ang First Vita Plus lalo na po yung guyabano variant natin paglaban sa cancer. Yes. So, maraming salamat po sa pakikinig sa akin. Thank you po. Thank you for being a patient audience. So, and thank you for this opportunity po na may share ng aking kaalaman. Bisa at galing ng ating produkto sa hirap at ginhawa. First, Vita Plus tayo.